And guys, no more Santa Ola tayo ngayon kasi nandito na yung pinakamurang power station na mabibili natin online na talagang panalo sa performance. Kasi dito, marami tayong pwede gamitin like ilaw, electric fan, at kahit ang washing machine. Pwede yan dito. Bukod pa doon, matagal din siyang malubat at pwede rin siyang i-charge gamit yung mga solar panels natin. O di ba? Panalong panalo. Ayun guys, welcome back na naman to my channel. So medyo matagal ako din nakapag-upload ng video kasi nga nag-work ako sa Manila. So ngayon naman, meron tayong i-unbox at i-review na power station. So without further ado, gawin na natin kasi excited na rin ako buksan itong power station natin ngayon. Bago nga pala tayo magsimula guys, i-flex muna natin yung mga legit followers natin dyan. Ayan. So medyo malaki siya at siyempre nabasa nyo naman sa title ng i-unbox natin ngayon is Thunderbox na version 2.0 nila na power station. Ayan, talagang medyo malaki at nakaka-excited na buksan. Oops. Tapos ito pala hinihila lang. Ayan. So dito guys sa package inclusions, so ayan. Siyempre number 1 na yung kanilang user guide or yung kanilang manual. Tapos meron na siyang kasamang charger or AC to DC adapter. And then, yung handle. And last one, syempre, yung ating power station. Ayan, medyo mabigat. At grabe guys, sa design niya, talaga napakaganda niya, napaka-elegant niyang tingnan. Kasi, metal yung kanyang case. And sa packaging nga pala guys, yung kanilang power station na to, wala rin ako masabi kasi talaga napaka-secure. Dito ka sa kanyang mga balot na to, sa kanyang mga cover, pati na rin yung karton. Talagang ipagulong-gulong mo siya, di siya masisira. Kung sa design lang guys yung pagbabasihan natin, talagang panalong-panalo na itong ating Thunderbox version 2.0 na power station na to. Kasi talaga namang napaka-elegante niyang tingnan at talagang matibay. Hindi siya katulad ng ibang power station na made of plastic na pag nabagsak ay talagang masisira. Ito, kahit mabagsak, siguro mayuyupi lang siya ng konti pero still buo pa rin yan. Kasi nga naman, aluminum, matibay yan. Ito naman guys yung kanyang handle na mayroon na rin kasamang LED light and detached lang siya para umilaw. Yan, di ba? Napaka-astig. So, ilagay natin siya dito. Yan. So, once na ilagay natin siya dito, automatic na siyang mag-charge. So, dito sa likod, sa front pala, ayan. Di ba? Napaka-aesthetic niyang tingnan. Panalong-panalo talaga pagdating sa design. By the way guys, yun nga pala ang Thunderbox is meron na sila dating power station. And ngayon, ito naman yung kanilang version 2.0 which is upgraded na. So, dati nilang power station na ito. So, made of plastic at medyo malaki. Ngayon, na-upgrade na nila hindi lang yung panglabas, kundi yung panloob na specs katulad ng kanilang battery capacity, tsaka yung power ng kanilang inverter sa loob. Masasabi ko na talagang panalong-panalo ngayon itong kanilang version 2.0 kasi talagang design pa lang talagang mapahanga ka na. Explore naman natin ngayon yung kanyang main parts and features. So, syempre dito sa ating handle, so touchscreen na rin siya, meron siyang ilaw. Ayan o, touch lang pala, hindi siya screen kasi wala namang screen, diba? Ayan. At ang maganda dito sa kanyang handle is pwede mo rin siyang alisin. So, yan. Tik na. Ayan o, di ba? So, kapag mag-CCR ka, hindi mo na kailangan dalhin itong mismong buong power station kasi ito, pwede mo nang dalhin. Ayan, balik ko lang. And then, kapag binalik mo na siya dito, automatic na siya mag-charge kapag lobat na itong ating LED light. And then, dito naman sa ating unahan, nandito yung ating mga screen and main features. So, tagtayin ko muna itong screen natin na protector. Kasi medyo malabo kapag mayroon pa nito. O yan, di ba ngayon lalong luminaw, lalong gumanda. So dito guys sa ating screen, ayan, meron tayong power button. Ito guys yung ating power button, ayan. Kapag pinress natin yan, automatic nang iilaw lahat ng mga ilaw dyan, pati na rin yung ating screen. Dito meron tayong DC at meron tayong AC power button. Kapag binuhin natin yung DC, maglalabas na siya ng DC power dito sa kanyang port. Kapag binuhin natin itong AC, maglalabas naman siya ng AC power dito sa ating socket para sa ating mga appliances. We can see naman guys, talagang maganda tong power station na to kasi marami din tayo ditong pwedeng isaksak. Dito sa baba, meron tayo ditong USB port. So, meron tayong dalawa, itong kulay itim, which is compatible sa 5 volts, 2 ampere, or 10 watts. Dito naman sa itaas, USB port pa din. Compatible naman siya hanggang 18 watts or compatible siya sa QC. Kaya niya ang 5 volts, 2 ampere, or 10 watts. Kaya niya ang 9 volts 2 ampere or 18 watts at kaya niya rin ang 12 volts with 1.5 ampere. At dito naman sa ating Type-C,
Maganda rin guys kasi compatible din siya ng power delivery hanggang 100 watts. 5 volts 3 ampere or 15 watts. Kaya niya rin ang 9 volts 3 ampere or 27 watts. Or pwede rin sa kanya ang 12 volts with 3 ampere. Pwede rin ang 15 volts with 3 ampere. At pwede rin ang 20 volts with 5 ampere or 100 watts. O di ba guys, talaga napakalakas niya kanyang capacity at pwede ka diyang mag-charge kahit laptop. And another DC port ay itong nandito sa baba. Compatible din naman sa kanya ang 12 volts with 10 ampere or 120 watts. So, di ba guys, napakalakas na kanyang capacity. And dito naman sa itaas, ito yung ating socket. Ayan, naglalabas niya dyan ng AC power. Kaya niya hanggang 220 volts. 60 Hz na rin at higit sa lahat is naka-pure sine wave na rin. Kaya pwede siya sa mga sensitive na appliances katulad ng electric fan and washing machines. And meron nga pala itong 400 watts power capacity at kaya niya naman hanggang 800 watts na power surge. Dito naman nga pala guys yung kanyang charging port. So kaya niya ang 12 volts hanggang 24 volts. Pwede sa kanya ang adapter or pwede naman sa kanya ang solar panel. Dito naman sa kabila sa Type-C natin, pwede rin natin siyang i-charge dyan. At ang maganda dito guys, pwede sa kanya ang fast charging hanggang 100 watts. At dito naman sa ating screen guys, as we can see naman, meron tayo ditong battery percentage. Ayan, 100%. At dito naman sa itaas yung ating wattage monitor. Dito natin makikita yung power na nilalabas nitong ating power station and at the same time, yung power na kinukuha ng ating power station kapag nagcha-charge. Dito naman sa itaas, ito yung ating charging monitor nitong ating LED sa ating handle. As we can see, hindi siya nagcha-charge kasi nga naman full charge pa to. Ito namang number 2 na yan, power indicator din siya guys kapag 100% full pa yung ating ilaw na yan. And kapag nagbabawas na siya, is automatic din na nagbabawas yung kanyang ilaw papunta dito. And ngayon naman guys, is try natin kung talagang compatible nga ba sa power delivery itong kanyang Type-C port. So para matest yun, is gagamit ako ng USB decoy. So try natin. And as we can see, meron siyang 5 volts. Try natin kung mag-a-adjust. And nag-adjust naman siya, 9 volts. Another one. Yan, 12 volts and last 2, 15 volts, okay naman. And last one, 20 volts. So yun guys, confirm na natin, okay naman yung kanyang output voltage. Okay naman siya sa power delivery. And now, punta naman tayo dun sa pinakahintay natin kung ano-ano nga bang mga appliances or devices yung ma-charge natin gamit itong power station na to. And ngayon, umpisahan natin dito sa mga DC appliances or DC devices ko, which are itong power bank, dalawa, 30,000 mAh power bank na mayroong 111 watts-hour. And para ma-measure din natin kung pwede nga bang pagsabayin yung kanilang power delivery at QC na fast charging, yung both USB port at yung isa nating Type-C port. Sisimulan ko ngayon dito sa aking 30,000 mAh na Jaguar power bank at gagamitin natin yung kanyang Type-C. Let's try. Ayan, activated agad yung kanyang QC 3.0 and as we can see, siya is nasa 16 watts. 16 watts yung kanyang kinukonsume. By the way, ang oras nga pala ngayon is 3:02 na. And then, next naman natin is yung baba. Subukan natin ngayon kung compatible nga pa sila pareho sa fast charging or PD at QC 3.0. Pareho nga palang lowbat itong dalawang power bank na to. Ayan, as we can see, nabuhay na rin yung kanyang power delivery or QC 3.0. Dito naman sa aking power bank na Rapu is 18 watts yung kanyang kinukonsume. And ayan, as we can see, naging 36 watts na sila. So that means pareho silang compatible sa fast charging. So tingnan natin kung hanggang ilang oras sila bago ma-full charge at kung ilan yung mababawas dito sa ating 100% na laman nitong ating Thunderbox na version 2.0 na power station. Ito na guys, full charge na itong ating dalawang power bank. As we can see, 0 watts na yung kanyang kinukonsume. Guys, 6 hours and 50 minutes yung inabot itong ating Rapu power bank bago siya na full charge dito sa ating Thunderbox na power station. And let's see kung ilan pa yung tira. Guys, 44% pa rin yung kanyang tira. Simula kanina na siya is 100% at dalawang power bank yung kanyang na full charge. Ngayon guys, dahil mayroon pang tirang 44% itong ating Thunderbox na power station, talaga makunat siya. Try naman natin i-charge pa yung aking cellphone na ginagamit na camera ngayon, itong aking Tecno Camon 19 Pro na mayroong 5,000 mAh battery capacity or 18 watts. Ito na, i-charge ko na siya dito sa ating Type-C.
Yan, nagsimula siya sa 10%. Ang oras naman ngayon ay 9:46. And eto na guys, full charge na rin itong ating Tecno Camo 19 Pro. Ayan, 100% na rin siya. Ayan. And ang oras naman ngayon ay 11:35. Tapos itong ating power station ay meron pang tirang, ayan, 36%. Ayan, nakunat pa. Marami pa naman siyang tira at marami pang cellphone yung kaya niyang i-full charge. And dahil gabi na rin nga guys, matutulog na rin ako. Ang gagawin ko ay ito na lang muna ang fan na 5 volts, 5 watts yung gagamitin ko dito sa ating Thunderbox na power station para matest natin siya. So as of now, meron pa siyang tirang 36%. Ang oras naman ngayon ay 11:58. So buhayin ko na yan. And as of now, 4 watts yung kinukuha niya pero ang maximum power consumption niya ay maabot ng 5 watts. So ayan, umiikot na siya. And time to sleep na. At eto guys, umaga na. So we can see umiikot pa rin siya. Ayan. At ito namang ating power station ay meron bantirang 20%. Oras ngayon ay 9:31. Dahil nga meron bantirang 20% itong ating Thunderbox sa power station, ay itatry ko naman siya ngayon sa TV na 16-inch. At para din mas matipid yung pag-consume ng power, ang gagamitin ko ay yung ating DC port ba din, yan dito sa ating USB-A. Tapos gagamit naman ako ng USB trigger para mas matipid syempre sa kuryente. Kasi kung ito yung gagamitin natin, ay mas malakas siya kumain ng power. So, try natin. Ayan. Ayan, nakalagay naman 12 volts. Ayan. Ayan, gumagana naman siya. At as we can see naman, 15 watts lang yung kinukonsume niyang power. Medyo mas matipid naman siya. Ang oras nga pala ngayon is 10:22. So, tingnan natin kung ano oras siya malulubat. At eto guys, ang oras ngayon is 12:04 na ng hapon. At mayroon pa siyang tirang 10%. So, papatayin ko na muna siya at i-charge ko na rin. Isa-map muna natin kung ilan nga ba yung nakaya nitong ating Thunderbox na version 2.0 sa 100% na kanyang capacity or 288 watts-hour. So una na full charge ko itong aking 30,000 mAh power bank na Rapu na equivalent sa 111 watts-hour at na full charge naman siya sa loob ng 6 hours. Next, itong power bank na Jaguar na 30,000 mAh din yung kanyang capacity at na full charge naman siya sa loob ng 4 hours. So hindi ko sure kung talagang totoo yung kanyang capacity pero tingin ko hindi. Yung akin namang cellphone na Tecno Camo 19 Pro, ayan na meron siyang 5,000 mAh battery capacity or equivalent to 18 watts-hour at na full charge naman siya sa loob ng 2 hours and 31 minutes. And then ginamit ko din yung aking fan, ayan, 5 volts na clip-on, magdamag siya at ang kanyang power naman is 5 watts lamang at nagamit ko siya sa loob ng 9 hours and 30 minutes. Siyempre yung last na ginamit ko is yung aming TV na 16-inch ito. Yan, ang ginamit ko sa kanya is yung kanyang DC port lamang para mas matipid sa kuryente and gumamit na ako ng USB decoy katulad nito para matrigger yung ating power delivery na feature nitong ating power station. Mas matipid kasi kung DC power yung gagamitin natin kaysa sa AC na mas malakas sa power. Nagamit ko yung TV dito ng almost 2 hours at may tira pa tayong 10% dito sa ating power station. So makunat naman talaga siya. And ngayon naman guys, subukan naman natin itong power station na to paganahin yung ating laptop na to which is nasa 60 watts yung kanyang power. Pero hindi ko gagamitin itong charger mismo ng laptop kasi kapag ito yung ginamit ko, naka-AC siya, kailangan pa siyang isaksak dito sa socket. So kapag gumamit pa tayo ng socket nito at ginamit itong charger na to, mas malakas kumain ng power. Kaya ang gagamitin ko ngayon para mas matipid is yung DC, yung kanyang Type-C. So gagamit ako ng trigger katulad nito, USB decoy, para ma-trigger yung power delivery feature nitong ating power station at maglabas siya ng 20 volts para papunta dun sa ating laptop. Pero sa mga ayaw naman gumamit ng ganitong decoy, meron naman kayo mabibiling sakto na katulad nito. Sa Zero 2 Projects din sila, mas maganda yun kasi nakaset na siya at marami siyang mapapagamitan kumpara dito na marami ka pang paggagawin. Eto guys, pakita ko naman sa inyo na talagang malakas nga kumain ng power kapag AC yung gagamit natin or yung charger mismo. Kasi dito na niya sa isang saksak sa ating saksakan. Ayan guys, as we can see, meron na siyang nakalagay na watts. Yan, 1 watts. Then kapag sinaksak natin yung laptop natin dito, ayan guys, lumabas na agad. 61 watts yung kinukonsume ng ating laptop. At ayan guys, umabot siya ng 62 watts. At as you can see, nag-drop na rin yung kanyang percentage. And now, try naman natin yung USB decoy.
And ayan guys, as we can see, 0 pa rin siya, meaning wala pa rin power na kinoconsume itong ating setup ngayon kasi nga naman, mas matipid ito. Ayan guys, as we can see, mas mababa yung kanyang power, nasa 56 watts lamang siya. And ito nga palang ating decoy na to is compatible hanggang 100 watts or hanggang 5 ampere. So ito na guys, tapos na, naka 4 hours na. As we can see, 12:01 na madaling araw. And dito naman ating power station ay meron pantirang 50%. So ayun guys, kita nyo naman sa loob ng 4 hours, 50% lamang yung nakain itong ating laptop gamit dito sa ating Thunderbox na power station. So talagang makunat din naman siya. Kaya in this case guys, possible na umabot po na ng mga 8 hours kung hindi naman gaanong gagamitan ng sobra. Kung katulad ng ginagamit ko lang pa-browse lang sa internet, is talaga tatagal naman siya gamit itong ating power station. At ngayon naman guys, isubukan naman natin kung kaya nga bang pagganahan itong power station na to ang isang 300 watts na washing machine. At kung kaya man niya pagganahin, alamin na natin kung ilang oras naman siya tatagal. Eto na guys, subukan na natin dito sa ating 300 watts na washing machine. As of now, mayroon pa tong tirang 100%. And then subukan ko na rin nga pala guys, ilagay dito sa strong wash para mas matagal yung ikot. And then pag nga pala guys, continuous yung power niya o dire-diretso na malakas yung power consumption ng ating load or ng appliances, talagang dire-diretso din yung pag-ikot ng blower niya sa loob. Kung maririnig nyo dito sa likod, ayan, yung kanyang blower niya is diretso yung pag-ikot para hindi siya mag-overheat sa loob. Eto guys, nakatapos na siya ng 30 minutes gamit yung strong wash. 80% pa guys, ayan, nasa 80% pa yung kanyang tira. And then try pa natin paikutin pa ng isang round. And eto guys, tapos na yung ating second round. So bali siya is naka 30 minutes na kasi yung isang round dito is equivalent ng 15 minutes. And ito namang ating power station ay meron pang tirang 57% pa yung tira niya ngayon. Ito guys, yung ating third round. Try na natin ulit yan. Naka strong wash pa din siya. Ang maganda guys sa power station na to, hindi siya nag-overheat. Hindi siya katulad ng ibang power station na kapag nabibilad sa araw ay talagang umiinit agad. Ito hindi guys, kasi talagang active yung kanyang blower sa loob. Tsaka since metal din yung kanyang case, mabilis mawala yung kanyang init. And ito guys, tapos na yung ating third round. Ayan, meron pa siyang tirang 34%. At hindi pa rin naman siya low bat, kaya try ulit natin hanggang 4th round. And ito na, tapos na yung ating 4th round. Meron pa siyang tirang 11% after 4th round or naka-equivalent na siya ng isang oras. At ngayon naman, try ulit natin yung ating socket dito. Yan yung saksakan. Gagamitin natin siya ngayon sa kuryente, yung ating electric fan tsaka yung ating TV. Yun nga lang, dahil isa yung saksakan natin, gagamit ako ngayon ng extension ng socket ito para maging dalawa yung saksakan natin hanggang 3. Eto guys, nasa 16 watts yung kinoconsume niya. And then try naman natin itong electric fan. And ang oras nga pala ngayon ay 6:22. And ayan guys, ang oras na ngayon is 8:22 na. Naka 2 oras na siya. At ang percentage naman is nasa 50% na. So bale, kaya naman niya umabot ng hanggang 4 na oras. At ngayon naman guys, isubukan naman natin itong ating Thunderbox power station na to kung kaya niya nga bang pagganahin yung mga resistive load o yung mga appliances na umiinit. Katulad nitong ating soldering iron, itong ating water heater, and last itong ating rice cooker. And kung ano nga ba yung mangyayari kung sakaling magsaksak tayo ng appliances dito sa ating power station nang mas mataas yung capacity na kaya niyang ibigay. For example, itong ating rice cooker na mayroong 500 watts rating. Samantalang ito namang ating power station ay mayroon lamang kayang capacity na 400 watts. Okay, let's try here sa ating soldering iron. Kung nga palang soldering iron na gagamitin ko ay nasa 60 watts yung kanyang maximum power rating. And mabilis naman matunaw yung ating lid. And okay naman itong ating power station. Maganda naman siyang gamitin sa mga resistive load. And subukan naman natin ngayon dito sa ating electric kettle. Then guys, gumana naman siya. And ayan, nasa 300
25 watts yung kanyang kinukonsume. And ayun guys, kita nyo naman, gumana naman itong ating power station gamit yung ating soldering iron. Tsaka syempre gumana rin naman dito sa ating electric water, ano ba to? Sa electric kettle na to. And ngayon, alas 9 ng gabi magkakape ako. Kasi sayang naman yung pinahid kong tubig kung hindi ko magagamit, diba? Ito na guys, buka naman natin dito sa ating washing machine na 500 watts. Tingnan natin kung gagana siya at kung hindi naman gumana ay kung masisira ba itong ating power station na to. And guys, gumagana sa ating rice cooker. Eto guys, nasa 448 watts yung kanyang kinukonsume. At as we can see, ang bilis mag-drain ng ating power station kasi nga naman talagang malakas sa power itong ating rice cooker. And ngayon naman, kahit sabihin natin na kayang paganahin itong power station natin, itong ating rice cooker, eh hindi pa rin talaga natin siya pwedeng gamitin kasi sobrang liit naman yung capacity nitong power station na to kumpara sa power consumption nitong rice cooker na to. Itong ating power station, meron lamang itong 288 watts hour na capacity. Ngayon, kung i-divide natin yung power consumption nitong ating rice cooker na 500 watts, ayan, sabihin na natin na 500 watts. Pagkakaroon lamang tayo dito ng mga nasa 0.5 hours. Ayan, 0.5 hours lang or kalahating oras na natin magagamit itong ating rice cooker. Kaya possible na hindi rin siya makaluto. Ngayon naman, subukan natin itong power station na to sa mas malakas na load or appliances. Subukan natin ang grinder na mayroong 540 watts na power rating. So, try natin kung kakayanin niya. Then, let's try. Ayan. Nakabahan ako. Oops. Ngayon naman guys, isubukan naman natin i-overload itong power station natin. Gagamit ako ng rice cooker, tapos gagamit din ako ng ating electric kettle. So, itong ating rice cooker ay 500 watts. Possible na nasa 900 watts itong ating appliances ngayon. Kaya siguro masisira ito o kaya naman is mag-shutdown. So, tingnan natin kung meron siyang protection. Gagamit naman ako nitong extension or socket natin. Rice cooker. So, ayan, gumagana na. 444 watts. And then, isaksak pa natin tong electric kettle kung ano mangyayari. And guys, may lumabas na 06. Ayan, pagsaksak ko nitong ating electric kettle, namatay siya bigla. Ayan, nag-error na siya. 06. So, automatic siyang namamatay. Ayun, based sa experience ko, maganda naman yung performance nitong ating power station na to. Meron siyang overload protection. Meaning, hindi siya masisira kahit na sumobra yung appliances na isasaksak mo at kung hindi niya kayanin kasi automatic siyang namamatay. And gaano nga ba kabilis or katagal bago ma-fully charge itong 288 watts hour na power station na to gamit yung kanilang kasamang AC adapter or charger. Ito ngayon nasa 48 watts yung power na kinukonsume nitong ating Thunderbox power station. Medyo mahina lang siya. Dito kasi sa charger natin nakalagay naman na 60 watts. Ayan, pero here naman nasa 47, 48 watts lamang yung kinukonsume. So try natin kung gaano siya katagal bago ma-full charge. Eto guys, na full charge na rin itong ating Thunderbox na power station gamit itong kanyang AC adapter na 60 watts. Yun nga lang, umabot siya ng 6 hours and 10 minutes. Medyo matagal siya kasi nga naman nasa 48 watts hour lang yung naibigay na continuous power nitong ating AC adapter. Pero may ways pa naman para mabilis ma-full charge itong Thunderbox power station. Yun ay kung gagamit tayo ng AC adapter na mas mataas yung wattage katulad nito. Ito kasi nasa 60 watts lang. Siguro mas makanda kung gagamit tayo pa ng mga nasa 100 watts. And aside from that, ito namang ating power station ay pwede rin i-charge gamit yung ating Type-C dito. Kasi compatible naman siya sa power delivery na 100 watts.
And ayun na ngayon, i-charge natin siya gamit yung Type-C. At nagsimula siya ngayon sa 11%. So ayan, nag-charge na. Ayun ngayon, nasa 95 watts na siya. Mas mataas yung kanyang power ngayon kumpara kung gagamitin natin yung AC adapter. So tingnan natin kung alang oras siya makakarating ng 100% at kung gaano nga ba siya kabilis. Ito na guys, full charge na itong ating power station. Ayan, 100% na. At ang oras naman ngayon ay 4:01. So ayun nga guys, based sa pag-test ko, mas mabilis na full charge itong ating Thunderbox power station gamit yung ating Type-C charging cable. Kasi dito, umabot lamang siya ng 4 hours. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, na full charge na siya agad. Yung nga, simula siya 10% hanggang 100%. And na-charge ko rin nga pala itong power station na to gamit yung cigarette port katulad nito. Ito yung ginagamit sa mga sasakyan sa car, sinasaksak lang sila. Tapos ito naman meron siyang male pin. So, pag sinaksak ko to dito sa ating charging port, tapos ito naman, ilalagay ko naman to sa mga cigarette port. Try natin dito. Ayan, nasa 50 watts yung nakukuha niya from our cigarette charging. So yan, best din naman yung kanyang charging feature kasi marami rin tayo pwedeng pagpilian kung paano natin siya i-charge. And ngayon naman ay subukan na natin i-charge itong ating power station gamit yung 100 watts na solar panel. Ito rin yung gagamitin ko, yung kanyang charging pin, tapos MC4 connector para sa solar panel. And ito guys, umabot naman siya ng 61 watts. And base guys, dun sa 100 watts na solar panel na 18 volts yung ginagamit namin, napupull charge na itong aming power station sa loob ng 4 na oras. Pinakamabilis na yon. Actually, dapat mapupull charge sa dapat siya ng mga 3 hours man lang. Yun nga lang, dahil nga hindi naman lagi mataas yung sikat ng o malakas yung sikat ng araw, kaya talagang affected yung power na naibigay niya dito sa akin power station. Kaya doon sa mga gustong bumili ng power station na ganito tapos gagamitan ng solar panel, I suggest na mas maganda bumili kayo ng mas mataas na wattage na solar panel. O kaya naman, make sure nyo dyan sa pagbibilad nyo ng solar panel is talagang maghaponan yung init para mas mabilis ma-full charge yung ating power station. At ngayon guys, subukan naman natin kung pwede nga natin pagsabayin yung ating Type-C tapos itong 12 volts port sa pag-charge kung mas mabilis nga ba siya mag-full charge. Unahin ko muna itong 100 watts natin na Type-C. And ayan, it's charging na at nasa 94%. And now, isunod ko naman itong isa pa nating charger. Ayan guys, biglang bumaba yung kanyang power. So meaning, hindi siya pwedeng pagsabayin. Pwede naman silang pagsabayin i-charge using Type-C tsaka yung 12 volts na. Yun nga lang, useless din kasi hindi sila nagkasabay mag-charge. So mas maganda kung gagamitin lang natin is yung Type-C na lang kasi talagang mas mabilis siya maka-full charge. And for some reasons guys, hindi ko nga pala mapapakita sa inyo yung teardown process ko nitong power bank or power station na to kasi kapag pinilit kong buksan to, baka hindi ko na siya magamit. And para naman makita natin yung mismong loob niya, is pwede natin gawing reference yung video ni Mr. Juan de la Sag. Ayan, so panoodin lang natin. And base nga palagay sa kanyang teardown process, is talagang masasabi nga natin na talagang life PO4 nga yung battery ng ating power station na to at talagang maganda rin yung nasa loob niya. At eto na nga guys, tapos ko nang i-test itong ating power station na to at talagang halos inabot yata ako dito ng 1 linggo sa pagte-test pa lang kasi ang hirap niyang lubatin lalo na kung mga cellphone lang i-charge ko. At masasabi ko naman na sa presyo ng power bank or power station na to, talagang hindi tayo malulugi. Talaga guys, matagal siyang malubat lalo na kung mga cellphone lang yung gagamitin nyo and kaya-kaya niya rin niyang pang madamagan lalo na kung mga ilaw lamang o kaya naman wifi lang yung gagamitin nyo sa power station na to. And bukod pa nun guys, madali din na siyang dalhin tapos magaan lang kasi nga naman naka life PO4 battery na siya. Talagang perfect to guys pag mangkakamping kayo kasi ang sarap niyang dalhin. Oh, napaka-handy niya. At bukod ba doon guys, talagang maraming appliances nga pala yung talagang pwede mong magamit sa power station na to. Kita niyo naman nagamit ko siya sa TV, sa electric fan, sa laptop, sa washing machine, tsaka doon sa grinder na ginagamit namin dati. And aside from that, ang maganda pa dito sa power station na to guys is hindi siya nag-overheat. Kasi once na detect ng power station na medyo malakas na yung power consumption na kinukuha ng appliances, is talagang nabubuhay na yung kanyang mga blower sa loob. Nabubuhay na agad, talagang hindi siya umiinit. Tapos marami din siya guys, saksakan. Ayan, ang dami niyang ports. Meron siyang AC sa mga appliances, tapos yung mga DC. At higit sa lahat guys is fast charging din siya. Yung talagang pinakagusto ko dito, especially yung Type-C niya. Dito ako nag-charge talaga ng laptop kasi mas matipid siya kumpara kung sa AC yung gagamitin ko. Talagang pang matagalan siya guys. At syempre guys, bukod dun sa mga sinabi ko, ang pinakagusto ko dito is pwede siyang i-charge gamit yung solar panel. Ayun talaga, kasi dito ako sa bahay, talagang solar yung ginagamit namin. Kaya sa sunod na video guys, ang gagawin ko naman is papakita ko sa inyo yung pinaka-setup ko dito sa bahay na gamit na yung solar panel dito. Ito nga pala guys is mabibili natin sa Shopee at saka sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link natin sa ating description below at sa ating comment section para i-click nyo lang yun para mabilis nyo itong mahanap online.